Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay March 21, 2025. Friday pullback yung market natin. So, namula tayo talagang medyo mahirap makalampas dito sa ano no, dito sa 6,300 ng index natin. So, nag-close tayo 6,266.75. So, ang daming blue chips yung ano, nalaglag for today's trading and then drop tayo ng negative 0.89%. Ayan, pampalubag loob po, meron tayong net foreign buy na 1.04 billion. Ayan. So, nakabalik na yung ano, yung lumabas dito na 3.4 billion last time. So, na-distribute na niya at then nakapasok na siya. So, nalugi siya siguro ng konti kasi nagbentahan sila dito sa ano, bandang baba last time. So, good news pa rin kahit na medyo pangit yung galawan ng market natin for today's trading. Ang daming Dow G. Doon sa mga trending stocks na pinag-uusapan natin kahapon, hindi ko ma-determine kung eto pa rin ba yung tamang ano yung mga trending stocks ni Instagrams kasi hindi pa rin gumagana yung chart niya. So, ang guide pa rin natin is si 2Trade Asia. Ayan. So, pasensya na, hindi natin makita yung ano yung mga details dito sa bandang side, di ba? Kung sino yung mga winners and losers ng market natin. So, baka next week pa niya maayos yung kanyang pinaka network. So, nagkakaroon po sila ng maintenance. Okay, sa US market, kagabi, medyo okay naman siya, no? Pero yung futures drop sa US market ngayon. So, malapit na kasi yung, tanda natin, pagdating ng April 2, yung monthly trade sa US market, magkakaroon yan ng ano, malakas na drop dahil implementation ng ano ng tariff sa Canada, sa Mexico at saka China. Tapos meron pa siya mga piniprepare na mga additional tariffs. Ang gulo ngayon ni ano, Donald Trump, pati yung Department of Education niya, di ba? Gusto niya i-dissolve. So, para makatipid siya. So, pero ang dami namang walang trabaho. So, magkukas ng mataas na inflation ngayon, which is yun yung ayaw naman niya. Tapos, si Tesla, si Elon Musk, medyo battered yung stock niya talaga. Kung titignan yung chart niya, drop na drop din siya. And then, sinusunog yung mga kotse niya. So nagkakaroon ng mga ano, yung mga hinahagisan siya ng ano, Molotov, yung sinusunog kapag meron siyang nakikita sa public ng mga Tesla cars tapos yung iba binibenta na. So very bad news sa ano paborito ng mga traders. Parang ano dito ng ano yun Parang dito ng US market. Okay. So anyway, ito pag-usapan natin with regards din pala sa ano Bitcoin, mahina pa rin. So hindi pa rin siya masyadong gumagalaw. Ayan. So ito yung mga trending stocks natin. Converge. Okay, so additional green candle. Dow G din ba to? Tingnan natin mamaya. So meron siyang 1.17 million. Rather, 1.17% na galawan for today's trading natin. So mataas yung net foreign buy niya. Meron siyang 53 million net foreign buy. So may karga na to si Converge na rin. Hopefully mabot tayo ng 20 pesos. And then si APX, okay no umaga, pero pagdating ng closing natin, nag-Dow G. So tignan natin next week kung siguro kung over the weekends yung price ng gold is bumaba, yung potential pullback muna itong mga mining stocks natin. Pero sa nangyayari, di ba, sa global market, yun nga especially pagdating ng April, so malamang sisipa ulit ng mga mga mining stocks natin. Okay, so APX negative 0.6%, pero net foreign buy din siya. Kahit bumabagsak, nag-net foreign buy yung mga stocks natin, 7.35 million. Tapos si SPNEC, so ganun din, nag-doji din siya, negative 0.8%, and meron din siyang 4.59 million net foreign buy. So SEC, hindi ko lang bakit bigla siyang nag-spike siya ng konti, 2.66%. Lumabas na yung earnings nitong si SEC natin. So actually drop siya ng 30% yata yon sa annual earnings. Pero namamayagpag pa rin siya kasi nga inaantay natin yung dating ng kanyang dividendo. Tapos may gap na gusto siyang i-close sa bandang taas. Tapos PX ganun din, Dow G o mga bearish candle, negative 0.98%, and si SEC net foreign buy din siya, 46.7 million. Itong CPX net foreign buy 3.93 million. And then ang pinaka-winner natin pala for today's trading natin, so two days in a row, PHA. Ayan, so nag-up siya ng, nabago ba to? So ang taas 20.78%. Ayan, so mamaya silipin natin yan kung tama nga. So negative 7.8K net
foreign sell. Okay? So anyway, kung ako tatanungin mo, pangit talaga yung mga blue chips pa rin natin. SMPH, nalaglag na naman kanina. Nag-drop siya ng more than 3% kanina. Si Ali medyo berde. So, hindi pa rin makarangkada yung mga big caps na stocks natin. Pero okay lang sa tingin ko kasi bumabalik yung foreigner sa market. Yun yung kailangan natin. Kahit mag-pullback yan, kung meron tayong support ng foreigner, so hindi basta bibigay yung 6,000 level natin or dun sa 5,800 na support level natin. Okay? So, blessing in disguise yung galawan. So, disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual. Yung ating review is for education purposes lamang po. Huwag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market due diligence na lang po. And then follow mo ako dito sa ating Fluffy Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa mga posts natin or kung gusto mo, join ka sa trading group. Hopefully meron ng prospectus si Topline, yung IPO stocks natin, 0.34 lang siya tapos 700 million yung shares na available. So tingin natin, madaling titikin. Tingnan natin kung ma-review natin siya over the weekend. So hopefully sipagin tayo. Pag hindi, ayan, panonoorin na lang natin yung mga napopost doon sa bandang Twitter. Okay? So maraming salamat sa usual viewers. Check na lang po yung uploaded videos, company reviews, mga sample trades sa market, and weekends naman. So aral ulit tayo ng mga charting, fundamentals, yung mga risk management plus basic PSC stock market studies natin. Okay? And then follow mo ako dito sa ating Palapi Trader crypto ko to. Hindi pa rin nalilis si Pi. Hinantay ko ding malis kasi may namina tayo na around 250 coins last time. So inaantay pa natin ma-KYC. So pag hindi ka KYC pala, hindi mo ma-withdraw yung coins natin. So tingnan natin, nasa $1 na lang yata si Pi, humina siya. Kasi nare-release yung mga coins tapos yung mga major crypto natin, platforms, okay siya sa OKX, di ba? Hindi ko alam kung sa Bitget nandun na si Pi, pero sa Binance, ayaw i-list down ni Binance. Ayan. So, yun yung mga balita dito sa crypto. So, follow mo na lang ako dito. And then sa Facebook account na Palapi Trader para updated ka sa mga posts natin. Or dito sa Facebook page. Ayan, check mo lang po. Matagapit yung mga articles natin sa local market, sa PSC market. And dito sa Twitter na rin. So, ano ba yung mga balita? Wala pang summary Philippine Stock Exchange. So, kung ano na lang yung nakapost natin dito. So, ito yung mga galawan ng mga blue chips natin. So, mas marami yung losers talaga. Negative 0.89 tayo. So, sa winner, si Monde, 2.88. And then, humabol nga itong si SEC. Para sa pre-close lang yata ito 2.66%. Baka may announcement na. CNPF, 1.74%. ASEN, 1.67%. And si Converge, 1.17%. So, Jollibee, yung humila sa atin, negative 4%. Si SMPH, negative 3.69. Yung pasugal natin si Blueberry. Mahina. Negative 3.08%. Ayala Corporation, negative 2.65%. GGS, nabukay na naman, negative 2.45%. So, mas marami yung lumagapak na big caps na stocks naman natin. So, foreign funds sold, BDO, AP, CNPF, DNL, EMI, AC, AGI, Costco, Ali, CLI, CRIT, Double Dragon, si Meg, Tel, Dito, at saka si Cebu Pacific. So, foreign funds bought yung mga binili. BPI, China Bank, Metrobank, ASEN, FGen, SCC, FCG, Keeper, Monde, Aboites, ARA, A-REITs, M-REITs, Globe, Converge, ICT, at saka si Macro Asia naman. Okay? So, FGen reported a 12% decline in its income. Ayan, bumagsak siya. Tapos, recap, 6,266.75. So, negative 0.89 nga tayo. May problema ulit yung market natin. Pero okay, nonetheless, sabi natin kasi meron siyang volume. So, okay lang. PSC has signed agreements to acquire up to 100% of Philippine dealing system through multiple share purchase. Para saan to? Enhance operational efficiency and improve investor protection. Okay. SMPH, bakit ka bumagsak? Optimistic with the local real estate market, will proceed with its 5 billion 6 e-com center office development within the SM Mall of Asia complex. Ayan. So may tatayo siya na
bagong building. City State Savings Bank partner with AMB. Alsons reported 2024 net income of 2.53 billion, 11% increase. APX Mining, ano yan, net income, 28% increase. Tingnan natin kung may follow-up by next week. Aboitiz Power Corporation is set to allocate, hindi tayo nakapag-PP kay APX kanina, 78.1 billion. Ayala Corporation secured $200 million worth of Samurai loan from Mizuho Bank Limited and Sumitomo Mitsui Banking Corporation. So nangutang siya ng capital. Aboitiz Power, CAPEX 7% for 2025. ECR, up siya ng 8% sa fourth quarter. So umaga pa lang, mahina talaga yung galawan ng market. So APX, ito 27% yung annual earnings. Bloomberry, ex-date is March 24. So next week, Monday. Tapos, galawan ulit, mahina pa rin. Ayan, so buy Tesla stock, Howard Lutnick tells Fox viewers. Ayan, pinupush nila kasi, di ba, siya yung pinaka-advisor ni Donald Trump, si Elon Musk. Ali, share buyback ongoing. Makati's new neighbors, Pogo Hubs discovered in CBD. Ayan. So, kanino kayang building yan? Si Ayala, si Meg. Share buyback transaction, Costco, Robinsons Retail, Cebu, AGI, Ali, and Robinson Land Corporation. So, Manila Water, the non-ESON subsidiary of Manila Water expanding its PPP. Okay. Pizza, plans to invest around 1 billion this year. Aboitiz, ano ba to? 7% increase from last year naman. Okay? So, si Topline, ayan, meron siya news dito. Mag-acquire daw siya, plan niya mag-acquire mga gas stations. Pero parang hindi profitable yung mga gas stations natin. Anyway, meron siyang plan sa mga investments niya. Pag-aralan natin yan, si Topline. Okay? Tapos, ano ba to? Questions. What are the big trends? Gambling casino, okay na yan. So, ongoing, di ba? Banks getting richer, consumer scam back, gold ang pinaka-news, diba? Plus a few extras for fun. So, PSE, yung mga blue chips, ayaw gumalaw. So, nag-drop lang yung US market. Ayan. So, sideways, parang sideways. Negative 0.33, negative 0.22. Si S&P 500 naman. Okay? So, yun yung mga balita for today's trading. At alas-tas ulit yung ating Patreon channel sa mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market. So, sali lang po kayo dito. So, double check na lang yung ating Patreon. Okay. So, refresh muna natin to. Nagpo-close pala itong si 2-3 days siya prime pag matagal na kabukas. Okay. So, ngayon, based dito sa galawan, drop tayo dire-diretso, no? Umaga pa lang mapula talaga. So, negative 0.89, 6,266.75. Ang laki ng traded value eh. Pero ang gusto natin, net foreign buy. Ayan. 1.04 billion. So, ayun namayagpag yung foreigners. Kailan ba tayo makiat? 66% foreign participation. Ayan. So, Monde, SEC, mga pinakabida. So, lahat naman is mapula maliban sa industrial index natin. Parang sa malapit sa closing na nangyari yung malalakas na drop, no? Ayan, may drop sa holdings kanina, finance, at saka dito sa service sector. So, binuhusan sila nung pre-close ng markets natin. Okay? So, yun yung majority ng galawan natin. Tama ako. Si PHA pala yung namuna ngayon. So, nag-up siya ng 20% panalo si Ba't di natin na-timing to si PHA. Ayan. So, maliit lang yung volume pero bilis umakyat ng price action, 20%. Followed by, yung may volume si mining stock. So, may volume siya, 3 million. Si mas mahabang si at saka si So, nag-up din siya ng 9.52 kasi ito, walang volume. Ayan, ingat na lang sa mga walang volume. Si Now, kanina mas mataas siya, Pero anyway, good pa rin. 5.66%. Si Wilcon, umakyat, 4.17. And then si Union Bank, umakyat din ng 3%. At saka si Monde, umakyat siya ng 2.88%. Okay? So, yun yung galawan ng ating mga stocks. Punta tayo sa chart.
Ayan. So lumalabas, malakas talaga na resistance yung siguro 6,350 na level natin. Ayan. So, kailangan pala ayusin ko ulit to. So, wala pa yung inabangan natin na na breakout, konting antay pa siguro bago gumalaw. Pero anyway, nandiyan na, sabi nga natin, nandiyan naman yung foreigners. So kahit medyo mag-drop siya, so meron at mayroong sasalo sa kanya. So medyo, dahil drop tayo ngayon ng 0.89%, ayan, bumalik ko ng konti yung RSI, pero yung picture niya is okay pa rin naman. Ayan. So nandiyan pa rin naman sa RSI 50. And then okay pa rin naman yung MACD formation natin. So breakout pa rin naman si PSE market. So parang nagsasalubong yung yung MA100 tsaka dito sa 6,350 levels naman. Okay? So yun yung pinaka-major na galawan dito sa charts natin. So punta tayo sa US market. Okay, so nag-drop pala sila kagabi pero hindi naman gano'ng kalaki. Pero ngayon, parang mas malaki. Oh. So yung futures ng S&P minus 0.3, Dow futures minus 0.33, Nasdaq futures minus 0.36. Ngayon, mapula sa bandang Europe and sa bandang Asia is mas marami yung mapula din. Okay? So laglag din, di lang sa Philippine markets. Ayan. So dito sa bandang crypto, sideways pa rin, no? Drop ngayon yung mga cryptos natin. Okay, so 83K pa rin si Bitcoin, Ethereum 1.9 and XRP is 2.37. Drop siya ngayon 4%. Tapos si BNB 633. The rest, puro pullback. Maliliit lang naman pero pullback na galawan. Okay, so balik tayo sa trending stocks. Refresh ko ulit yan. Nag-ano kasi siya, naghahang pag hindi natin o nagla-log out. Okay? So ngayon, pag-usapan natin yung ating mga trending stocks. Okay, so unahin natin si Converge. So tuloy-tuloy yung breakout ni Converge natin at papunta doon sa pinag-uusapan natin, mukhang 20 pesos yung pupuntahan nitong si Converge. So nasa 19 pesos na siya. Ngayon yung resistance natin kagabi is nandito sa around 20 pesos. So yun na lang po abangan nyo kung meron kayong hawak na Converge. Ayan. So malakas pa rin yung volume nyo, lalo na ngayon meron siyang net foreign buy na 53 million. So medyo malakas yung sipa nitong si Converge natin. Meron pa siyang wala siyang trend, no? So breakout kasi yung itsura natin sa kanya. So anyway, uptrend and breakout dito sa around 18 pesos na candle naman natin. Okay? So congrats na lang kung meron ka pakunti-konti pero umakyat si Converge. So based dito sa price action niya, 1.17% lang naman yung inakyat for today's trading. Kaya lang may tulak din talaga ng foreigners kasi umabot siya ng 53.3 million net foreign buy. So at least meron siyang tagatulak. Okay? So bullish pa rin yung tingin natin kay Converge. Next, APX na Dow G na yung alaga natin. Ayan. So, dapat pala TP na tayo kanina. So, medyo nag-resist tayo dito sa 5.14. Bumalik siya below 5 pesos. Mukhang hindi maganda yung pinapakita niya. So, ang nilalagay ko kasi 5.4 yung pinag-isipan ko na resistance. So, support level is tingnan natin kung magkakaroon siya ng retest. Malay ba? So, nilagay natin kahapon is around 4.7 peso level naman. Ayan. So, medyo bumalik ko yung RSI pero overbought pa rin siya. Pero tingnan natin next week. Kasi yun nga, yung mga balita about sa mga mining stocks is medyo maganda yung kanilang galawan kasi dahil doon sa futures or price ng gold is umakyat siya. Ayan, nag-breakout pala sa trend natin kahapon pero hindi niya kinaya. So, yun na siguro pinaka-maximum niya. So, hopefully, kung magkaroon man siya ng pullback for the coming few days, is mag-bounce siya malapit dito sa 4.7 para dire-diretso pa rin sa trend papunta dito sa 5.14 or dito sa 5 exactly above ng 5 pesos. Pero ang tinatarget ko sa kanya, mga around 5.37. Okay? So tingnan natin, medyo malaki yung volume ng sell niya kasi parang sell siya kasi Dow G o sell talaga kasi Dow G siya and then medyo malaki yung volume natin sa kanya. So tingnan natin yung price action nitong si APX. So, meron siya loss negative 0.6 pero umabot tayo kanina ng
mga 2% yata kanina yun. So, net foreign buy pa rin man siya na 7.35 million. Ayan. So, hopefully, hindi yan mawala by next week's trading natin. So, ini-expect ko sa mining stocks kung gold ang reference natin sa pag-akyat. So, pwedeng in the future, medyo umakyat pa sila dahil dun sa tariffs. So, di ba, pag may tariffs, nakita yung gold, umakyat yung price action niya. Okay, so yun lang naman. Tapos, medyo maganda din kasi yung earnings niya. So, nasa bullseye pa rin siya ng RSI and okay pa rin naman yung MACD. So, baka lang magkaroon siya ng retest ng mga support kasi inverted daw G. Okay, next, si SPNEC. So, isa pa, inverted daw G ulit. Ayan. So, pangalawa na. So, medyo mahina talaga siya na. SPNEC hindi siya maka-breakout sa malapit sa 1.3, no? So 1.3 yung pinaka-resistance and nako by Monday. Baka retest muna ng MA20 or MA9. Ayan. So pangalawang try na niya and then medyo hirap yung galawan niya kasi. Okay? So bull side pa rin, same. Kay APX, bull side pa rin yung RSI level and medyo humina ng konti yung direksyon na MACD formation naman. Okay? So based dito sa galawan, sa buy and sell niya is meron siyang 4.59 million net foreign buy pero drop tayo ngayon ng negative 0.8%. Okay? So uptrend pa rin naman, kaya lang expect na lang siguro meron tayong pullback by next week. And then si SCC, tingnan natin kung hindi ba sa closing lang tong galawan natin. Sa closing lang binomba siya ng konti. Okay, sa closing lang yung nakita natin na 2.66. Pero yun nga, marami kasi nag-aabang sa announcement ng dividend. So ako, ang tinitignan ko sa kanya, kung totoong breakout yan by next week, hindi siya totoo pag medyo malakas yung pullback, then magmumukhang daw G yung yung candle natin. Pero nasa naman siya, tama-tama yung trend na pinapakita niya. Uptrend pa rin naman siya and siguro nga yun dahil marami yung nag-aantay para sa kanyang dividend announcement. Kasi medyo malakas ngayon. Expect natin mga 8 to 10% diba, sa isang announcement niya. Last year is total dividends niya is umabot siya ng more than 17%. Okay? So bullish pa rin yung RSI formation din natin. And then si PX, Dow G, no? Mga galawan Dow G, ayan. So meron din siya maliit na Dow G. Ibalik natin yung trend-based Fibonacci natin sa kanya. Dito ko na ilagay para mas malapit siya. So actually, malaki yung pinapakita niya, no? Kahit dito ko siya ilagay and then hilahin ko to. Pwede, no? Parang sumakto siya, no? Okay, so sige, isakto natin yung, yung chart natin sa kanya. Okay, tanggalin ko to, rather ibalik natin. Tignan natin kung meron siyang support na malapit. Medyo malalim yung support niya kasi nag-spike nga yung yung price action natin sa kanya. 6.7 and 7.2. Ayan, lalagay ko na lang muna diyan. Pero bullish na bullish siya kasi yung RSI natin nandito lagi sa overbought condition. So hindi lang siya above RSI 50, overbought pa rin siya. Ayan. So tingnan natin, hopefully pag pullback to, hindi ganoon kalakas yung yung pullback. So based dito sa price action ni PX natin, so nag-up siya or rather nag-drop siya ng ba't nawala na yung yung chart natin. Napagod na siya 2-3 days siya. Ayan. So negative 0.98% and meron siya 3.9 million net foreign buy. And then lastly, yung winner of the day, congrats sa mga nakasabay. Maliit lang yung volume tinitignan ko pero ang lakas naman ng ng sipa. Tignan natin sa 5-minute chart. So tama lang yung galaw niya, no? Papitik-pitik yung yung galaw niya. So normal siya. So hindi lang close the gap. Kala ko close the gap lang to So ang dami niyang breakout, nag-breakout sa 0.16 and halos mag-breakout sa 0.1887 yung previous resistance. So taas ko na ng konti kasi medyo bullish yung chart natin and 1680 yung pinaka-support level naman. Meron ba balita? Wala akong mabalitaan kay kay PHA. Tingnan natin kung ano lang. Parang spike lang.
Parang yung ginawa kina Web, di ba? Hanggang ngayon si Web, wala pa rin naman tayong balita eh. Kung bakit siya umakyat, di ba? Ang lakas ng price action niya. So, ganun din siguro si PHA. Ngayon trade lang siya ng mga magaling na mga chupeteros natin. Kasi nagkaroon din siya ng volume mo. Tingnan natin yung yung volume ni PHA. Ang laki, di ba? 20.78%. Hopefully, masustain niya kasi yung volume niya is nasa lang siya eh. 1.3 million yung volume natin. Tapos sa net foreign sale, so wala siyang masyadong foreigners dito sa market. Ayan. So tinataasan ko yung range natin kasi volatile. Ayan, ang laki kasi 20%, 15% yung isang spike natin. Okay? So yun lang yung nakita natin dito sa market. Balik tayo sa PSE. So, okay. Hopeful pa rin tayo sa recovery, continued na recovery ng market. Hindi pa natin masyadong maramdaman, makita sa mga big caps, pero pumupwesto yung mga foreigners natin. Ang galing nila pumwesto, di ba? So, naka more than 3 billion na, hindi natin naalata kasi yung index hindi masyadong umakyat. Ayan, tamang-tamang pasok lang yung mga foreigners natin. And then, baka mas lalo pang dumami yung net foreign buy natin kapag na-implement na yung mga tariffs doon sa Canada, Mexico at saka ng China by April 2. Okay? So yun lang muna yung ating review. Enjoy na muna yung weekends natin. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe ulit dito sa ating Club Trader na YouTube channel, Crypto ko to, para sa mga play to earn games, Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.